Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa magaganap mamaya para po yan sa by request ngayong May 29, 2026, Friday 4 p.m. po yan. Siyempre, sa Itbulaga TBJ YouTube account yan mga kadabarkads. Kaya kung meron po kayong gustong i-request na mga song na gusto nyong kantahin ni Alan Kay, Main, and Ian Red, naku, abangan nyo po ang by request mamayang 4 p.m. And kahapon din may nagbabalik sa Sugod Bahay mga kapatid. Walang iba kundi po si Iza Calzado para naman yan sa Naproxen Planax. Samantalang isang ganap naman kay Jose Manalo ang kinaaliwan po ng maraming mga dabarkads at netizen natin. May isang eskwelahan kasing pinuntahan ata or isang room itong si Jose Manalo. Makikita naman dyan na nasa isang classroom siya mga kadabarkads. Tapos may nagtanong po sa kanya kung ano daw po ang sound ng dinosaur ata. Tapos ginaya po nitong si Jose Manalo mga kadabarkads. Sobrang lap trip kasi gayang-gaya nga po ni Jose Manalo yung sound ng dinosaur. Samantalang congratulations naman kay Dabarkads Karen Ice Troop sa kanyang panibagong product na ini-endorso under OMG Cosmetics. Sabi nga dito, behind every glow is real protection. Karen Ice Troop on set with OMG Sun Cover Fresh, lightweight, and camera ready. So perfect po itong product po ng OMG Sunscreen Gel para po sa mga beach, diba? Na kung saan selfie is life, diba? Picture is life mga kadabarkads para sa mga kaganapan sa ating buhay. Kaya congratulations kay Karen dahil muli pong nagtiwala sa kanya etong OMG family para po i-promote ang kanilang mga bagong ilalabas na brand. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap kay Jose Manalo na kung saan parang nagpapawis ata sila dito mga kadabarkads. Dito yan sa Transcend na kung saan kasama niya nga po itong ilan sa mga kakilala niya. Samantalang Pauline Luna Soto mga kadabarkads mukhang magpapagupit ng kanyang buhok. So mukhang short hair naman ang gusto ni Ma'am Pauline Luna Soto. Sabi niya nga dito sa kanyang Instagram story, "What my algorithm's been seeing lately, you know what's up." So ibig sabihin lamang nito mga kadabarkads na palagi pong tinitingnan ni Ma'am Pauline Luna Soto itong mga may iksi po na haircut. So ibig sabihin, interesado po siya na ipagawa ito. So abangan natin yung short haircut ni Ma'am Pauline Luna Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap or magiging ganap kay Jerome Ibardome. Sabi nga po ni Ma'am Christina Ignacio, thinking of the best Father's Day gift, eto na, a tribute to all dads out there. Reserve your ticket now and get a chance to sing with Jerome and Stefan. Reserve your spots now. Ayan po yung number and look for Daddy Ignacio per ticket details. So parang 23 days left na lang. Kings of the Day concert na with Jerome and Stefan JC. And parang may pinag-uusapan silang another event or concert nitong si Nas Poblete mga kadabarkads. And nasabi na rin po yan ni Nas Poblete na parang meron silang pinag-uusapan or bubuin ulit na event or concert kasama si Jerome Ibardome. Ayon nga dito kay Ma'am Christina Ignacio, huli pero hindi kulong. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? So yun po yun mga kadabarkads. Possible na another event or concert na sila po ay magkasama. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kadabarkads, ang naging statement po ng dating abogado ng Itbulaga or ng TBJ na si Attorney Buko de la Cruz mga kadabarkads. Meron po siyang statement para po sa TBJ and syempre sa Itbulaga. Sabi niya nga, 7 minutes ago na screenshot na agad natin, sabi niya, 3 years ago today, I had the distinct honor of standing as the lawyer of Tito Vic and Joey or TBJ. It was a fierce legal battle, pero ang tanging layunin natin ay itama ang mali at mabawi ang Itbulaga.
Looking back, it was not just about the TV show, it was about protecting a legacy, defending creators, rights, and standing up for the legendary trio who shaped Philippine television, truly one for the books. So tinag niyo dyan ang TBJ Itbulaga and Dibinalo, Dina Buko. So grabe 'di ba siya po yung nakasama natin sa kasagsagan po ng kaguluhan ng TBJ or ng Itbulaga sa Tape Incorporated or sa mga halos-hos. So 3 years na pala to agad mga kadaberkads, no ang bilis lang. Kasi parang nung nakaraan lang to tapos magugulat na lang tayo na 3 years na pala yun na nakikipagbakbakan tayo sa mga halos-hos at Tape Incorporated and sobrang thankful tayo kasi nabawi natin yung title po na Itbulaga, 'di ba? And sobrang matagumpay na ng Itbulaga dito po sa TV5. Parang ang mas napaganda pa po yung pag-alis nila sa GMA Network or sa Tape Incorporated, 'di ba? Kung ganun lang din po yung kanilang sitwasyon sa loob, mas mainam nga naman na humiwalay at magsolo sila. At dito po yan sa TV5 na kung saan ang hatian po nila ay 49-51%. Mas maganda na yun mga kadaberkads. Kaya thank you so much Attorney Buko de la Cruz sa hindi pag-iwan at pakikipagdigma at pakikipaglaban din po sa Tape Incorporated. Kayo po talaga yung pinaka-the best na attorney na nakilala namin na talagang ipinaglaban po ang tama para po sa Itbulaga sa Dabarkads and syempre sa Tito Vic and Joey. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa napapabalita po na isang host ng Noontime na kung saan ay lumipat na daw po sa Kapatid Network. May katotohanan nga kaya itong mga balitang lumalabas ngayon sa social media. Mula ito sa article ni Media Watch PH. Credit sa iyong po. Sabi niya, Vice ganda tuloy na ang paglipat sa GMA Network at tinanggap na rin ang alok ng Kapatid Network. Wala nang atrasan daw at wala nang makapigil pa sa paglipat ni Unkabogable star na si Vice Ganda sa parehong Kapuso at Kapatid Networks. Usap-usapan na ang nagkasundo na ang kampo ni Vice Ganda at tinanggap na nga nito ang parehong alok ng GMA at TV5. Maganda daw ang naging offer ng dalawang network kay Vice Ganda dahil nagkaroon ito ng mga programa sa parehong leading network sa bansa. Nakaplano at nakalatag na ang lahat para kay Vice Ganda at tuluyan na nitong iiwan at dinalikuran ng kanyang mga kapamilya sa ABS-CBN. Tila nagbago ng ihip ng hangin kay Vice Ganda dahil mas magiging visible na siya sa parehong leading networks at may mas mataas na ratings at advertising share. Talaga daw na nakakasilaw ang offer sa kanya ng GMA TV5. Kaya naman sinunggaban niya kaagad ito. Mas mahirap nga namang pakawalan pa nga ito. May kasabihan nga na strike while the iron is hot. So hindi ko sure mga kadaberkads kung may katotohanan ba itong inilabas na balita po ni Media Watch PH. Kasi itong si Vice Ganda, very loyal po yan sa ABS-CBN. So parang sinasabi at pinapalabas dito na si Vice Ganda parang ano 'di ba, walang utang na loob. Grabe naman 'yon. So si Vice po ay nananatiling loyal sa ABS-CBN kahit wala po itong prangkisa, hindi niya po yan iiwan. Ganyan po ka-loyal si Vice Ganda. So paano mga kadaberkads? Hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.